Tara na. 126 na laban, 70 knockout. Walang talo sa loob ng 13 taon. Para kay Julio Cesar, si Chavez ay hindi lang boksingero, kundi kaluluwa ng Mexico na naging kamao. Lumalaban siya para sa ina, sa mga kababayan, at upang ipakita sa mundo na kaya rin ng gutom magpabagsak. Umaakyat siya sa ring na galit at mayabang, palaging may bagong idolong tinatalo. Kwento ito ng pinakamabangis na mandirigmang boksingero ng Mexico. Si Julio Cesar Chavez ay ipinanganak noong ika-12 ng Hulyo, 1962 sa lungsod Obregon, Sonora. Pero ang kanyang kwento ay hinubog sa Culiacan, Sinaloa. Ang kanyang pagkabata ay puno ng hirap at pagtitiis. Kasama ang 5 kapatid, namuhay sila sa abandonadong tren. Ang ina niya ay naglalaba para mabuhay, at ang amay manggagawa sa riles. Sakto lang ang kinikita nila para sa tinapay sa araw-araw. At doon, sa gitna ng kahirapan, ipinanganak ang mandirigma. Doon hinubog ang puso ng pinakamapanganib na Meksikano sa boxing. Hindi para sa kasikatan lumalaban si Chavez, kundi para magkaroon ng bahay ang ina niya. Sa edad na 17, nag-debut siya bilang professional at tuloy-tuloy na. Sinimulan niyang talunin ang mga kalaban nang walang awa. Walang ilaw, kamera, o media, pero parehong apoy ang nagdala sa kanya sa pagiging alamat. 36 na sunod-sunod na panalo, at dumating ang laban na ika-37, ang unang laban na makikita ng buong mundo sa kanilang sariling mga mata. Si Javier Fragoso ang magiging biktima. At anong paraan ng pagkatalo? Simula pa lang na mayani na si Chavez, hook sa katawan, suntok sa muka, at siya ang nagdikta ng bilis ng laban. Kahit sinubukan ni Fragoso sumagot. Sa bawat round, tumitindi ang parusa at presyon. Blanco, Javier Fragicano Chávez, que ya es el tercer hombre, no tiene así que vamos del combate, de mantener la distancia. Sa round 4, sumiklab ang galit at nagpalitan ng suntok. Toda la noche. Tratando de quitarse ese hombre de encima, al encimársele encima a Chávez, pues definitivamente da fuerte a los planos intermedios. Título este combate apenas duró Roberto Clemente, pero es un muchacho de una buena. Fragoso insistiendo en hacerle la pelea mexicana, ya que no. Kaliwang hook sa panga, isa pa. Tapos mga suntok sa atay na nagtanggal ng kanyang hininga. Bumagsak si Fragoso na parang gumuho na pader, nagsimula ang bilang ng referee at hindi na siya nakatayo. Pagkalipas ng 1 buwan, hinarap ni Chavez si Romero Sandoval na isa ring Meksikano. Isa itong digmaan mula sa unang segundo, matitinding palitan ng suntok. Pero si Chavez ang nakangiti sa gitna ng mga suntok. Thomas fight. Chavez and Blue Sandoval. The book on Chavez, scheduled 10-round lightweight fight. Sandoval has the inch in height, continues to bob. With the right hand, it will get through. When he takes it, they have stayed there. Very business-oriented type. Chavez worked out. Sa second round, nakita niya ang chance at agad sumugod. Mararahas na hook, uppercut, at paikot na suntok. Hindi na makahinga si Sandoval. At his best when he sets up his left hand, sets up his right with the left, he scores down low. Referee move. Nagsimula ang referee ng bilang, pero hindi pa tapos si Chavez. Nang makabawi si Sandoval, sinalubong siya ni Chavez ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Kaliwang hook, kanang swing, boom, matinding knockout. Ang batang galing sa tren ay nagiging isang makina ng paninira. 43 sunod na panalo, dumating na ang sandaling inaabangan ng bawat mandirigma. Lalaban si Julio Cesar Chavez para sa Consejo Mundial de Boxeo Super Pluma World Title. Setyembre 13, 1984, Los Angeles. Ang kalaban niyang si Mario Azabache Martinez ay matibay at gutom sa tagumpay. Ngunit hindi niya alam na bagyo ang kaharap niya. Mula sa unang round, tinugis siya ni Chavez na parang isang mandaragit. Siko sa atay, suntok sa muka. Eksaktong kombinasyon, tuloy-tuloy na parusa, nakakasakal na presyon.
10 seconds remaining, second round. Seems like an eternity. Along with Armando Moniz. He's not going to wait for him. I think it's I think round 4 comes to an end. Armando, because there's been no knockdown. Get right back to this, Armando. Don't you agree? That's going to be the key to the whole fight. At sa ikawalong round, hindi na kinaya ng referee. Pinatigil niya ang laban. Naging kampeyon ng mundo si Julio Cesar Chavez. Naiwan ng bago ng tren. Ngayon nakatatak na sa ginto ang pangalan niya at napatunayan niyang hindi tiyamba ang sinturon. Una niyang depensa ay laban kay Roger Black Mamba Mayweather, isang mabilis at technical na boksingero. Bazemore, 2 axes. Right Okay, but not for long, I'm sure. Mayweather will take a book. Here's an effect if he gets down. The ground. It's the third time the fight. Unang round, sumugod si Chavez na parang toro pero hindi umatras si Roger, gumanti gamit jab at tuwid na kanan. Malalakas ang palitan, sagutan ng suntok, walang umaatras. Steels. This is his first forum in the U.S. Try to get that right hand in. Obviously quite a hero already. Ikalawang round, lumakas ang presyon. Pinutol ni Chavez ang ring at binugbog niya ang katawan. Sumasagot si Mayweather gamit ang bilis at anggulo. It's starting to reach in with his chin. Fernando Sanchez as well. He's counterpunching by Chavez. He's coming over Mayweather's jab with the right hand. So much behind the kill. Hanggang sa tumama ang malakas na kanan ni Chavez na nagpayanig kay Black Mamba, agad na sumunod ang kanang hook unang pagbagsak. And what set that up, Mayweather slid to his right. Beautifully, he just was right. Yes, he is. Mayweather. Bumangon si Roger pero agad siyang sinalubong ni Chavez ng sunod-sunod na suntok. Cross, hook, uppercut, malakas na kanan, at muling bumagsak. A slip evidently. There was no count. He's in difficulty. Down he goes again. Muling tumayo si Roger. Puro tapang. Pero hindi siya pinahinga ni Chavez. Kinulong siya sa sulok. Pinakawalan ang mga kombinasyon sa atay at ulo. Chavez comes in with a right hand lead. Mayweather still in difficulty trying to tie him. Ikatlong bilang, tumayo si Mayweather. Naamoy na ni Chavez ang pagtatapos. Malinis na kanang suntok sa panga, ikaapat na bagsak. Rocky Lockridge. You know what's happened now? Mayweather starting to relive that fight with Rocky Lockridge in the first round. Chavez pouring it on. He's got him again. Hindi na kinaya ni Roger kaya pinatigil ng referee ang laban. Technical knockout matindi. Matapos ang 4 na knockdown, napanatili ni Julio Cesar Chavez ang sinturon at lalong sumikat ang kanyang alamat. Dumating si Rocky Lockridge, 12 round ng impyerno, walang tigil na digmaan. In this first round, the French blow-by-blow television, Cesar Chavez, the W. And with the television lights, that right hand was his opponent. Chavez is fine. Pero ipinataw ni Chavez ang kanyang estilo. Laging pumupuwersa, nagpaparusa, at nanalo sa desisyon. Quit landing on Rocky Lockridge. Double up on it. For 12 for the WBC champion, which championship bout, and he has handled seconds to go on the bout. Dumating si Francisco Tomas da Cruz, ngunit hindi nagtagal. Pouvoir les juger, c'est là où ils s'expriment le mieux tous les deux. Le poids du corps dans tout ce que fait le Mexique. Une frappe pure, impressionnante. Crochet droit, Et oui, un pas de compte debout, Jean-Philippe, comme vous l'aviez dit. très important et... Avoir une chance. Mais oui, Pas que 85% des combats de Chavez se sont soldés par un KO en sa faveur. toute personne n'a réussi à stopper ça. Bon, les coups que donne à la mâchoire Chavez sont très puissants. Peut-être trop d'ailleurs. Ah, le Brésilien aura du mal à supporter. Sans profiter de ses jambes. Gauche-droite, encore terrible gauche-droite à la face. Sa ikatlong round, pinatumba siya ni Chavez gamit ang mabagsik na kombinasyon. Là,
Thomas da Cruz au bord du chaos, ses jambes ne le soutiennent plus. L'arbitre va arrêter. Et Voilà. l'arbitre... Isa na namang biktima. At nang akala ng lahat na wala na siyang dapat patunayan, umakyat siya sa lightweight. Doon, naghihintay ang isa sa pinakamapanganib niyang kalaban sa karera. Si Edwin Chapo Rosario, malakas na puncher, iginagalang ng lahat. Oh, and Navi is taking a long look because Rosario has just gone. Does it go on the good right and down goes Jump again and down goes. Sa press con sabi ni Rosario na nokautin at pababagsakin niya si Chavez. Pero dinurog siya ni Chavez sa paraang hindi pa nagagawa ng iba mula pa sa unang round. Isa itong karumaldumal na laban. Matitindi ang suntukan. Malalakas ang suntok ni Rosario, pero bumabawi si Chavez na parang dala ang diwa ng Mexico sa kamao niya. Couple of left hands by Rosario. Man there in the corner. He's making his fight. As advertised. Body shots. Good body shot. Good body shot by Chavez. Now those type of both hands now. That was a right hand by Rosario. Now I like that from Rosario. He goes to the body. Try to spend a lot of energy. Good right hand. Well, it has the makings. This is when Rosario gets... Once you come back up to the... 10 rounds ng matinding digmaan. Three-punch combination. Dominant round for Chavez. So most frightening experience you can have. And here, that was good now. He's back on the attack, throwing a lot of punches when he's standing straight up. That was a good left hand that just stopped Chapo in his tracks. At sa ika-11 round, pinakawalan ni Chavez ang impyerno na ngayon ay sarado na. Richard Steele almost certainly will not let this go too far. The corner continuing to just put all the pressure on Edwin. Rosario just does not seem to be able to get himself out of his own corner. What a war. There goes the mouth. Kaliwang hook, kanang swing, kombinasyon A. What I see now is a right hand. Probably the punch. 1 minute remaining in the 11th round. Hindi na kinaya ni Rosario, pinatigil ng referee ang massacre. Fights. Then Rosario might draw. That's it. They threw the towel in. It's over. Si Chavez ay kampeon sa mundo sa 2 dibisyon at nananatiling walang talo. Walang makakapigil sa kanya. Walang makakatapat sa kanya. Totoo na ang alamat at ang pinakamaganda ay paparating pa lang. Pagkatapos durugin si Roger Mayweather at makuha ang titulo ng kampeon sa mundo sa magaan na timbang, hindi bumagal si Julio Cesar Chavez kahit 1 segundo. Bagkus, lalo pa siyang bumilis. Hindi na lang siya kampeon, kundi simbolo na. Inilalagay sa pabalat ng mga pahayagang Meksikano at sinusundan ng tao na parang santong may kamao. Pero hindi pinapaikot ni Julio ang ulo niya sa kasikatan. Pareho pa rin ang kanyang misyon. Manalo, mag-knockout, patunayan na walang makakatalo sa kanya. Ang sunod niyang kalaban ay si Nicky Perez at ang laban ay naging parang isang formalidad lang. Simula nang tumunog ang kampana, binalot na ni Chavez si Perez sa kanyang walang humpay na presyon. Hindi siya binigyan ng kahit isang sandaling pahinga. Mga suntok sa katawan, kombinasyon sa muka, galaw ng baywang. Nico Pérez frente a un para Julio César Chávez que buscando con la mano izquierda abajo y arriba, ahí repetición de ganchos de izquierda. Ahí, qué velocidad de manos, qué manera de creo ver en acción a un boxeador de tanta clase de cosas para su... Hoy al mediodía cuando coincidimos. Hindi siya mapigilan. Sa wala pang 4 na round, natapos na ang lahat. Edwin Rosario, una respuesta violenta de Pérez a la cara de Julio César y con la derecha lo hace. Si Chavez ay nananatiling walang talo at mas mapang-anib kaysa dati. Haciendo un papel digno y otra vez lo... Ngayon ay haharapin niya ang unang depensa ng kanyang magaan na titulo. At sa harap niya ay si Rodolfo Rudy Aguilar,
Isang matigas at matapang na kalaban na hindi nagtatago mula pa sa unang round. Ang laban ay naging mabangis na palitan, parehong nakakapasok ng mga suntok. Hindi natatakot si Chavez na pumasok sa gitna ng unos. And left hook. This is what Aguilar's doing. He's staying busy. Not with a big punch. Well, that abrasion. There's blood over the left eye of Chavez. Lumilipas ang mga round at kahit na lumalaban si Aguilar, unti-unti nang nakikita kung sino ang namamayani. Yeah, he's taking a little bit more. Chavez can't just stand there and take those punches like that. About this situation because he knows he does have some. He's had major problems here. This is not really a good round for Chavez. No, a pattern in the colors of the trunks which identify them in this WBA Work closer. For a guy that's this tall, a southpaw. Sa ika-4 na round, tila nagising si Aguilar, mas marami siyang naipasok na suntok. Mas naging agresibo siya. Noong una, akala ng mga tao kaya niyang magbigay ng sorpresa. That I thought he took on a southpaw. Not with a straight right hand. from above his left eye. That's the right hand there that there's the right hand again. Pero lalo lang nitong pinagalit si Chavez. Sa ika-5, mas marahas na kombinasyon ang sinagot ng Meksikano. Following Aguilar around the ring instead of cutting the ring off. Kaliwang hook ka ng diretso sa muka na titigatig si Aguilar. Ramdam ang dugo at alam yun ni Julio. Aguilar's left eye is beginning to cool. And as Larry Merchant pointed out, it was even money here as to whether this bout would... Natapos sa ika-6 na round, lumabas si Chavez na naglalagablab ang mga mata. Kanang uppercut, isa pang malupit na kanang suntok, bumagsak si Aguilar sa lona. Those uppercuts. Look at right hand. Look at the beautiful shot. Aguilar looking for a place to fall. Knockout unang depensa ng titulo, matagumpay. Walang duda, si Chavez ang hari ng mga lightweight at walang makakapigil sa kanya. Pero walang pahinga. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya sa ring laban kay Vernon Buchanan na nangakong magpapakita ng tibay at tila natutupad niya ito sa simula. Simula pa lang matindi na ang laban. Pumupuwersa si Chavez pero lumalaban si Buchanan. Sa dulo ng unang round, tumama si Julio ng hook sa atay at uppercut na nagpabagsak sa kalaban. Pero nagawa niyang tiisin. Mas naging agresibo si Buchanan sa ikalawang round. Pinakawalan niya ang suntok para patunayan ang sarili. Pero si Chavez ay mabagsik at ito ang kanyang teritoryo. Good left hand and a good solid right hand by Chavez. I like that. Howell complimented his man. He said, you're in with the champion of the world and you're... All right, let's see what happens in round 3. Sa round 3, mas tumaas ang presyon, inipit at pinarusahan siya ni Julio. Kaya unti-unti siyang nanghina. Hanggang tinamaan siya ng perpektong kaliwang hook sa panga. Nanginginig si Buchanan papunta sa lubid at dalawang suntok ang tuluyang nagtakda ng kanyang kapalaran. Itinigil ng referee ang laban, panalo ulit sa technical knockout at dumating na ang sandaling gumawa ng kasaysayan. Noong Oktubre 29, 1988 hinarap ni Julio Cesar Chavez si Jose Luis Ramirez, kapwa Mexicano, sa isang laban para pag-isahin ang mga titulo. Aluminum magaan bike, Consejo Mundial de Boxeo at ring na magaan ang timbang. Laban para sa ganap na kataas-taasan. Hindi basta kalaban si Ramirez, mga kampeon o kung
Peon at dalawang estilo, iisang trono ang nakataya. Mula sa simula, ipinataw ni Julio ang kanyang ritmo. Isa siyang lokomotiba, binabanatan ng katawan, kumukonekta ng malapitan, gumagalaw na parang eksaktong pag-opera. Ramirez, which is his best punch of the bout so far. When Chavez leads with that right hand, it throws the fighter off. It gets him off his rhythm. Solid right hand counter by Chavez. Operators had him landing 26 out of 45 blows, but it is Ramirez who moves forward more of the time. Along the line, that's going to happen. There you go. Right hand, but a right hand from Chavez. You think Ramirez is now fully recovered, Mike? As Larry Merchant said earlier, the bull likes to come. This guy's hurt, but he's not opening up enough. Sinusubukan ni Ramirez na sumagot, pero hindi niya mapigilan ang pag-usad, round matapos round, malinaw na pumapabor ang timbangan. You got him hurt, should open up everything he has with that right hand. He's holding. That's what I like about that Chavez. Another right. Chavez is now willing to stand in head-to-head and take both professional fighters in the true sense. Well, I think he has to jump on him and, like, you know, exchange with him, hope it. I'm telling you, Ramirez is scoring some strong punch. Sa ika-11 round na pilitang itigil ng referee ang laban dahil sa sugat mula sa banggaan ng ulo. Championship action in the ring. Right hands, there's a cut. We had to let the fight go on. You don't think somehow... Nanalo si Chavez sa pamamagitan ng unanimous technical decision, naging unified champion ng lightweight. Walang talo at lalo pang nagiging mapanganib. Hindi lang nagtatayo ng karera si Julio, kundi humuhubog siya ng isang alamat. Sa bawat suntok, nakuha na ni Chavez ang lahat sa lightweight division, pero hindi pa rin siya kontento. Gusto pa niya ng isa pang division at gusto niyang siya lang ang may alam kung paano ito gagawin. Sa pamamagitan ng kanyang kamao, umakyat siya sa 140 pounds at ang kanyang debut sa timbang na iyon ay magiging rematch laban sa isang dating kakilala, si Roger Mayweather. Roger Mayweather. Natuto siya mula sa kanyang dating pagkatalo. Ngayon ay isa na siyang kampeon sa mundo sa superligero ng Consejo Mundial de Boxeo. Mas malakas na siya, mas technical, mas delikado. Pero si Julio Cesar Chavez ay parang tren na walang preno pa rin. Mula sa unang round, malinaw na ang kwento, si Chavez ay umaabante. Pinipilit na parang gutom na mabangis na hayop. But it is Chavez who has got a left-hander. And this is what Chavez did to Mayweather in their first fight. He stood him up and he's got... Tonight, Jim, is he has tied up on Chavez's chin, but Chavez does not back. Right hand from Chavez, Mayweather clowning. Nagpapakawala ng jab si Mayweather, maganda ang galaw at sinusubukang panatilihin ang distansya. Pero hindi niya mapigilan ang pulang alon na lumalapit. Chavez continues to step inside. Chavez does wear down Mayweather. Chavez now vintage Julio Cesar Chavez, making Mayweather miss in. Round matapos round, unti-unting binasag ng Meksikano ang depensa niya. Hook sa atay, uppercut sa muka at mga cross na suntok. Bawat suntok hatol na. Say, damn, you take a punch. Concern they have because of the cut over his left and right eye. Round 9 of a war at the fourth. Sa ika-10 round, hindi na kinaya ni Roger. Itinapon ng kanyang sulok ang tuwalya. Panalo sa pamamagitan ng technical abandonment. Roger Mayweather is fighting valiantly, but at this moment, crowd response came earlier than ours because Si Chavez ay world champion sa 2 dibisyon at nagsisimula pa lang ang kanyang pananakot sa 140 LBS. Pagkatapos magkampeon sa Superligero, hindi tumigil si Chavez. Ang kanyang sumunod na 2 kalaban ay dinurog niya ng walang awa. The shots to the head are scoring. Ooh, a solid right. You can stop this fight anytime you wanted to. Referee Frank Cappuccino, do you want to continue, son? I hope Frank won't let it go too much longer. But right now, Kenny Bice, and that's it.
Pareho silang natalo sa pamamagitan ng KO. Por parte de Rodolfo Bata y ahí ya tambaleante, a punto de ir combate a pesar de saberse prácticamente en las garras. Walang awa, walang pahinga. Ang bagong hari ng 100 at 40 libra ay dumating para magpakitang gilas. Dumating para manira. Isang buwan pagkatapos ay dumating ang kanyang unang depensa. Titulo ng super lightweight. Sammy Fuentes, 12 ng Nobyembre, 19,189. Si Fuentes ay isang delikadong kalaban. Matibay at matapang, pero hindi sapat ang tapang. Susuong ka ba sa bagyo? Mula sa simula, walang tigil na pinarusahan siya ni Chavez. Punch, the one that was most effective in the two fights against 7 punches in the first round, but only landed 17. Sunod-sunod na hook, mga kombinasyon sa katawan at ulo. Tinitiis ni Fuentes bawat round. Pahirap talaga. Measured, calculated, patient. Solid right hand in close by Chavez, and suddenly Fuentes' hands stop moving. With left hands. I think Chavez believes he hurt Fuentes. Napakaraming suntok ang naipasok ni Chavez, halos tuluyang magsara ang kanang mata ni Fuentes. His digs with such discipline. His title bout with Jose Luis Ramirez here in Las Vegas ended on a 6 call. But they're hard punches too, like that and that. And stay on his stool. Sa ika-10 round, wala nang paraan para magpatuloy pa. Pagkakita sa mata ni Fuentes matapos ang round, pinatigil ng referee ang laban. He wants to continue. Huh? No. Huh? He's enough. That's enough. That's enough. Bastante. Enough. Isa na namang matinding depensa para sa Mexicano. At susunod ang kanyang ikalawang depensa ng titulo laban kay Alberto Cortes. Mas technical si Cortes, mas mabilis, pero hindi mas malakas. Pinressure agad ni Chavez, pinutol ang ring at inikulong siya. Arrugó las narices, ya Lucas Miguel. A la zurda muy pesada, expresión, el alarido es apenas el amanecer de la pelea, aunque tiene que andar también muy pendiente de lo que venga en sentido contrario. Ahí se va a ganar el primer round de la pelea. Bien preparado, derecha, en pocas ocasiones a la cabeza. Expone Julio con tal de los amartilladas ahora que la suelta para un gancho de amplio vuelo. A los Bab que contesta una buena izquierda, 2 golpes con ambas manos. Otra vez a la derecha arriba, no falla, es un tiro. Sa ikatlong round, tumama siya ng malakas na kombinasyon, kaliwa at kanan sa panga. Y Julio César está At heto na, Cortes. Bumagsak si Ko sa ikatlong round. Di man nabitaan may bipotema. Isa pang depensa, isa pang biktima, at dumating ang laban na magbabago ng kanyang kasaysayan magpakailanman. Isang digmaan na walang kapantay, laban ng mga hindi pa natatalo, at pagtatapos na nag-iwan sa mundo na walang imik. Marso 17, 1990, Las Vegas. Pag-iisa ng Superligero titles parehong undefeated. Julio Cesar Chavez, 68-0, Meldrick Taylor, 24 isang Olympic gold medalist. 8-4, sobrang bilis, parang supersonico. Dalawang sinturon, isang hari. Sa simula pa lang, lumabas si Taylor na layuning mapabilib ang mga hurado. Sunod-sunod siyang nagpapakawala ng 5 hanggang 8 suntok kada palitan. medida cabal. Allá va con la derecha antes, ganándole el golpe, atacar hombre de calidad. Repitió en par de ocasiones con la derecha de Charles. Desde atrás del matorral, fue el par de izquierdo de Taylor a los... Kalma si Chavez habang sumusulong, mataas ang depensa at tinatanggap ang suntok. Pero tuwing may chance siyang makalapit, nagpapakawala siya ng mga hook sa atay at mga cross sa mukha na nagpaparamdam kay Taylor ng totoong bigat ng laban. Ya, de pierna tiene más. A ver,
enterarse nadie de lo que sucede entre estas 16 zonas físicas. El uppercut venenosísimo de Taylor, otra vez mete el gancho de izquierda Julio César Chávez, pero son venenosos esos golpes que está conectando en este round y luego empuja por posteriores. De eso ha sacado todo el provecho. Por séptimo round, Taylor poniendo en jaque la jerarquía y la calidad de invicto y el cetro de Julio César. Lumilipas ang mga round at kahit mukhang lamang si Taylor sa mga scorecard, iba ang sinasabi ng kanyang mukha. Namamaga ang pisngi niya, dumudugo ang labi at hindi na matiyak ang kanyang mga mata. Hinahabol siya ni Chavez nang walang tigil. Pinipiga ang ring na parang isang matiyagang mandaragit. De Melvin Taylor. A la altura del octavo round, Melvin Taylor. Pues muy puede escucharse el coro retumbante de México, México. Vamos asistiendo al final del octavo round. De capacidad combativa, dos cumbres del boxeo. Isa itong digmaan, isang brutal na labanan round matapos round. Y de más emoción todavía, el teórico Melvin Taylor va en izquierda y buena derecha de pegarse como si no hubiera sido suficiente ese round de auténtico pelea. Salvo la mejor opinión en el 11º episodio, cabeza con cabeza, repodera. Tinitiis ni Taylor ang lahat, tuloy ang batong kombinasyon, pero halata na ang naipong parusa. Ahí larga, tiró con tanta. El coro es general y unánimo de Chávez, Chávez. Pocas veces, amigos nuestros, se tiene oportunidad de ver. Si Julio, parang tren na walang preno, tuloy-tuloy sa pag-abante, unti-unting nauubos ang resistensya, pulgada-pulgada. De Melvin Taylor, y con la derecha castiga fuerte la cabeza del Monarques. Es el coro de miles de garganta y responde Melvin con Rubis. Aciertos, sus atributos, una gran velocidad de manos, ganchos de izquierda, pero todavía se mantienen dentro de la... At dumating na ang huling round. Kampana. Pareho silang umabante na parang pagod na anino. Kay Taylor ay mahina na ang suntok at hindi na tumutugon ang mga binti. Lo que a velocidad se refiere, no lo van a recibir. Sigue sangrando por la mucosa bucal. Sumasagot si Chavez ng mga suntok, pero nananatiling nakatayo pa rin si Taylor. 25 segundo na lang ang natitira. Sinusubukan ni Taylor na gumalaw, pero parang putik ang kanyang mga hakbang. Itinaas ni Chavez ang kanyang depensa. Pumasok siya sa gitna ng laban at isang malakas na kaliwat kanang suntok ang tumama sa mukha. Amigos nuestros, se tiene oportunidad de ver una pelea tan emocionante. Le dobló las piernas con un derechazo. Nanginginig si Taylor at umurong. Halos parang slow motion, malabo ang tingin. Pinaspasan ng taga-Kulyakan ang laban. 16 na segundo na lang. 12. Dala ni Chavez ang buong Mexico sa matinding kanang suntok sa panga. Boom! Bagsak si Taylor sa lona, nakalaylay ang braso at lutang ang mga mata. Nagsimulang magbilang si referee Richard Steele. Nakikipaglaban si Taylor sa sarili niyang katawan pero hindi siya tumutugon o tumitingin. 2 segundo na lang bago ang huling kampana. Tinititigan siya ni Steele sa mga mata, walang humihinto. Knockout para kay Julio César Chávez. Sumabog ang tao, may sumisigaw ng kaluwalhatian, ang iba'y kontrobersiya. Sa mga scorecard, lamang si Taylor, pero natapos ang laban sa lona. Itinaas ni Chavez ang kamao, pinag-isang kampeyon sa 100 at 40 libra, walang talo sa 69 na panalo, pagtatapos na nagpatibay ng kanyang pangalan sa kasaysayan. Si Julio ay hindi na lang basta kampeon, siya na ang kampeon. Matapos patumbahin si Meldrick Taylor sa isa sa pinaka-nakagugulat na laban ng siglo, lalo pang lumaki ang kanyang alamat na parang bagyo sa mundo ng boxing. Hindi na siya para sa titulo kundi para sa kasaysayan na lumalaban. At ang tadhana, ganoon din ang mangyayari sa susunod niyang 3 kalaban. Ahora entra Volve una serie 2. Si no se le cae antes de tiempo, como acaba de ocurrir, a su contrincante, gancho izquierdo. Creo que no está pegando lo suficientemente duro Chávez. Sumunod niyang biktima ay ang undefeated na Koreano, si Kyung Duk-an na may 31 panalo. Kumpiyansa siya, pero hindi pa niya naranasan humarap sa halimaw na tulad ni Chavez. Mula sa simula, sumugod si Julio gamit ang nakakabiglang presyon na parang imposibleng pigilan. At the 80.
both corners. At sa ikalawang round, sumabog ang isang malupit na kanang diretso, pinabagsak si Ahan sa lona. There you see it again. Nakabangon ng Koreano, ngunit agad siyang inulan ng suntok sa katawan at muka, kaya tila lutang siyang naiwan. Before. He's about to go down again. Chavez landing with left and right. Milagrosong nakaligtas siya sa round na iyon, pero ang ikatlo ang magiging katapusan niya. Hinuli siya ni Julio gamit ang tamang kombinasyon at muling bumagsak si Ann na hindi na nakatayo muli. And you have to believe that the body punches are taking the toll. Down he goes. Hindi tumigil si Chavez. Bumalik siya sa ring makalipas ng ilang linggo laban kay John Duplessis, isang malakas na kalabang walang talo, at may 26 na panalo, pero hindi handa sa isang alamat. Matindi ang unang round sa palitan ng suntok. Blanco y zapatillas también pues todo el tiempo de Julio César Chávez intentando a bien un otro peleador mexicano en toda la porque aquí en el Mirage de Las Vegas con su boxeo elegante, con su velocidad soltando daño en 3 ocasiones, mejores victorias de este Nahuli siya ni Chavez ng hook sa atay kaya agad siyang napaluhod. norteamericano. Es impresionante, vuelve a entrar con la izquierda Julio César Chávez, el gancho. Pinilit tiisin ni Duplessis, ngunit tuloy ang parusa. Llegando en auxilio de John Duplessis, el fajín de peso ligero, sumando también la corona de peso ligero, hacia atrás y muy cauteloso, subido en la cama genial, con esa técnica de 16,000 espectadores, la casta boxística de los mejores. Sa ikaapat na round, isang brutal na kombinasyon ang halos magpalabas sa kanya sa ring. Pinatigil ng referee ang laban. Concentrar en las cuerdas, le está conectando la derecha y ahora la izquierda y casi se está saliendo del cuadrilátero. Isa na namang biktima, isa na namang pahayag ng kapangyarihan, at ganyan nagpatuloy ang buong 1,971 at bahagi ng 1,972. Ipinagtanggol ni Julio ang kanyang titulo laban sa sinumang naglakas loob na umakyat sa ring kasama niya. Finishing blows by Chavez. This could do it. It's all over. Bumagsak silang lahat sa galit ng Meksikano. Chavez with a lunging right, and now Carlos Padilla throws it off. Patuloy na lumalaki ang kanyang record bilang isang alamat na hindi mapipigilan. Pagsapit ng Pebrero ng 1,973 si Chavez ay may nakakakilabot na walang talong 84 na laban. 84 na panalo. Wala pang sino man sa mundo ng boxing ang nakagawa ng ganito. At doon lumitaw si Greg Haugen, isang dating kampeon sa mundo mula sa Amerika at isang buong panahong mapanukso. Sa mga naunang panayam, kinutya niya ang mga record ni Chavez. Sinabing lahat ng panalo nito ay laban lang sa mga driver ng taxi mula Tijuana. 60 of the guys he fought were just Tijuana cab drivers that my mother could have knocked out, and but the other 20 guys or 22 guys are good fighters. At iyon ay isang pagkakamali na babayaran niya ng dugo. La verdad que a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. Ang laban ay gaganapin sa isang alamat na entablado. Sa Estadio Azteca, harap ng 132,000 katao, naitala ang pinakamalaking manonood sa kasaysayan ng boxing. Pagkatunog ng kampana, agad sumugod si Chavez, pinuwersa at pinahirapan niya, at nagdulot ng unang pagbagsak sa mga unang segundo. Haugen did by a good straight right hand. There's another one, and it set him back. Down goes. Round matapos round, sinubukan ni Haugen sumagot, pero hindi talaga mapigilan ang parusa. He had to let that when this fight will end. Make no mistake about it. Bet with Don King, he has to knock in against right now. Here, Chavez is having no trouble. Could be a first, personally, for Greg Haugen tonight if he... And in Chavez's corner, to the delight of Buffalo Martin. Sa ikalimang round, pinabagsak siya ni Julio gamit ang isang malakas na kombinasyon. Nakatayo pa siya nang sumugod si Chavez na parang mabangis na hayop na nangangaso ng biktima. Haugen has never lost by knockout. This could be the first. Chavez unloading. And it's being stopped by Joe Cortez. Itinigil ng referee ang laban at itinaas ni Chavez ang mga braso sa harap ng nagngangalit na karamihan. Matapos ang laban, isang linya lang ang binitawan ni Julio na pumatak sa kasaysayan.
Ngayon naalala mong di na ako nakikipagtalo sa mga taxi driver. Ahora sí reconoces que ya no peleé con taxistas. Ang record niya, 85-wala, ang kanyang pamana ay hindi matatawaran at ang kanyang gutom ay nananatiling buo. Pero sa malayo, lumilitaw na ang mga bitak at nagtatanong na ang mundo. Hanggang kailan magtatagal ang ganitong perpektong sunod-sunod na panalo? Matapos niyang pahiyain si Haugen sa harap ng 100 at 32,000 katao si Chavez, ay hindi lang hari ng boxing sa Mexico, kundi hari ng buong mundo. Kampeon sa Superligero, kampeon sa Magaan, at nananatiling walang talo matapos ang 85 laban. Pero nagsisimula na ring maging hindi matatag ang pinakamataas na tuktok. Si Julio, kahit patuloy na nananalo, ramdam na ang bigat ng pagiging perpekto. Ganun pa rin, nagpatuloy siyang lumaban, nagpatuloy siyang manira. There it is again. Gives a good showing of himself. Tonight, no exception. Chavez knocks him down. You see that the combinations are devastating. When he goes... Ang pagod ng higit isang dekada ng digmaan ay nararamdaman na at ang mga kalaban ay nagiging alamat na, hindi na lang pangako. At dumating ang pinaka-technical na hamon sa kanyang karera, si Pernell Whitaker. Isang mailap na kaliwang boksingero, may galaw na parang imposible, kampeon sa Olimpiko, hindi pa natatalo sa huling 16 laban, at may nakakainis na estilo kahit sa pinakamagagaling. There's the body. Got a warning for the ref. Oh, straight left hand. Oh! Several occasions. Ang laban ay itinakda noong ika-10 ng Setyembre, 1973 sa San Antonio, Texas. Isang labanan para sa pinakamagaling, pound for pound. Mexico laban sa Estados Unidos, Chavez laban kay Whitaker. Mula pa lang sa unang round, naging malinaw na hindi ito magiging isang karaniwang laban. Si Whitaker ay gumagalaw na parang multo, pumapasok, sumusuntok at agad umaalis. Well, he's reaching Chavez, but that's no mystery. Habang sinusubukan ni Chavez putulin ang ring, mag-pressure, at hanapin ang nakakainis na panga na parang hindi makita. Got him in the midsection. Very much in a defensive posture as he backs off on Chavez. Should start by the champion, Pernell Sweet Pea Whitaker. He's doing much better this round than he did. Those uppercuts are what they call a shoe shine. They just throw them real quick and flashy. Buttocks shot by Chavez. Now to the head end. Round matapos round, patuloy ang sayaw ni Whitaker. Pero si Chavez ay isang mabagal na mangangaso, oo, pero palagian. Get in the corner. Right after that, right back. I mean, almost no Cortez has continued. On and is beginning to just control the action. Laging agresibo, nagpe-pressure, at malalakas ang suntok sa katawan. Ang laban ay tahimik na digmaan, hindi marahas na palitan, kundi estratehiya, pasensya, parang chess sa ibabaw ng ring. Statement that I'm going to make with Chavez, left, some terrific body shots, and I've never uttered before. I think Chavez is tired. Right hand, left. Whitaker with the left hand crisply. Nang tumunog ang huling kampana, hindi alam ng mga tao kung ano ang aasahan, at pagkatapos ay ibinigay ng mga hurado ang kanilang hatol. Tabla, isang desisyon na naghati sa buong mundo. Marami ang nakakita na si Whitaker ang nanalo, ang iba naman ay naniwala na sapat ang ginawa ni Chavez, pero isang bagay ang naging malinaw noong gabing iyon. Ang dating hindi matatalong aura ni Julio ay nagsimulang mabasag. Pagkalipas ng 5 buwan, bumagsak ang pader noong Enero, 1994. Las Vegas, Julio Cesar Chavez laban kay Frankie Randall, isang matapang na boksingero, may teknik at gutom, wala siyang pangalan na Whitaker, pero nasa kanya ang perpektong pagkakataon. Oh, right hand by Randall. Dikit ang laban, pisikal at hindi komportable. Final seconds of round 1. Another low blow by Chavez. Well, that was the surprise. He might come around and out-punch him. Punching him. This man for granted coming into this fight. Almost as if Bill took away from Chavez by moving away from him, not allowing him. Didn't get the king-size pummeling because heralded against anybody any good. Comes in here and handles. Naparusahan si Chavez sa aksidenteng banggaan ng ulo, malinis ang suntok ni Randall, at gumanti si Chavez ng malalakas na suntok sa katawan. Oh, every time, again.
scenario, same referee. What a knows he took the round. Parang digmaan ng bawat round. Round 4. Really demonstrating that he is no quitter as he digs into his punches. I mean, he is there. 5'6". He throws some nice punches. He mixes them up, hooks up. At sa ika-11 round, sa kauna-unahang pagkakataon, bumagsak ang alamat. Nanalo si Randall sa pamamagitan ng split decision. Si Chavez, matapos ang 70 laban, ay naranasan ang pagkatalo. Umiyak ang Mexico, kumalat ang balita, at naghangad ng paghihiganti si Chavez. 3 buwan matapos, dumating ang rematch. Hindi dapat madungisan ang pamana ni Chavez. Hindi ba ganon? Hindi pagkatapos ng 70 sunod na panalo, hindi matapos niyang pasanin ang bansa ng mahigit 1 dekada. Mayo ng 1974, si Julio Cesar Chavez ay bumalik para kunin ang nararapat sa kanya. Hindi pwedeng manatili na ganun lang ang pagkatalo niya kay Randall. Mula sa unang round, mas naging maingat at taktikal si Chavez. Pero kasing bangis pa rin. Lumalaban siya para sa kanyang dangal. I talked to Mills Lane. I think he's putting him up. He can't get out of the way. That's straight right hand. All right, let's take a look at that perfect right hand. Whack, right on the button, and look at his legs go. He put his head in there, trying to pin him down, trying to wear him out, trying to make that big body. He's been putting that head right into Randall's face. Waiting a little more. He just keeps leaping, ducking his head, and just charging. Well, they're telling him to... It's unusual to see Chavez going back so often so early. Maganda ang sagot ni Randall gamit ang teknika at liksi, pero hindi siya binibigyan ni Chavez ng pahinga. Tuloy-tuloy ang atake at pinapagod siya. Look at that. What do you want him to do? There's... By the time the right hand lands, goes out. Flip the left. Tell you can watch. Entered the ring without a title for the first time in 10 years. On my card, I got it exactly 57-57. A week or something that's just not 100% Chavez. Sa round 8, nagkasugat si Chavez dahil sa banggaan ng ulo. Oh, look at this blood! Chavez! It's Lee Randall putting his head in there, which is oddity because the other guy's been putting his head in all that. As soon as he did that, you could... Muli na namang dumugo, muli na namang nagkaroon ng panganib. Malalim ang sugat kaya pinatigil ang laban. Lahat ay magdedesisyon sa scorecards at doon, malinaw ang hatol. Teknikal na panalo kay Julio Cesar Chavez. Nabawi niya ang titulo at dangal niya. Hindi na siya kasing talo dati, pero malakas pa rin siyang puwersa sa ring. At ang puso ng Mexico ay patuloy na tumitibok sa kanyang pangalan. Matapos makabawi kay Frankie Randall, nais ni Julio Cesar Chavez patunayan na hindi madaling maagaw ang kanyang korona. Sa loob ng sumunod na 2 taon, nagtala siya ng 6 pang sunod-sunod na panalo. Now Chavez going to the head. Mga kalaban, bata, malalakas sumuntok, estilista, lahat sumuko sa matinding presyo ng Cesar ng boxing. Ngunit bawat tagumpay ay mas mahal, mas maraming pawis, dugo at enerhiya. Patuloy pa ring nananalo si El Guerrero, pero unti-unti nang nakikita ang pagod sa kanyang mga mata. Habang pinoprotektahan ni Julio ang kanyang pamana, may bagong kababalaghan na kumikislap sa malayo. Oscar Golden Boy de la Hoya. Tremendous power by De La Hoya. The second knockdown, chick. I tell you what, Got him with a double level. Watch the right hand here. Straight on the chin. Medalistang ginto, tampok sa pabalat, kidlat ang bilis, at 21 panalo na walang bahid. Nakuha ng telebisyon ang ideal na laban, ang veteranong bayani ng Mexico kontra sa bagong idolo ng Estados Unidos. Hunyo 7, 1976, Las Vegas. Hindi malanghap ang hangin. Sa isang sulok si Chavez, 33 may pilat ng libu-libong laban. Sa kabila si De La Hoya, 23. Nakangiti parang magnet ng mga kamera, si Oscar ay nagpapakita ng mabilis at matalim na jab. Sinusubukan ni Julio na lumapit, ngunit napipigilan siya ng bilis ng mas bata. Sa kalagitnaan ng unang round,
Isang malakas na kanan mula kay De La Hoya ang bumukas sa kilay sa ibabaw ng mata ni Chavez. Agad na dumaloy ang dugo. Rounds 2 sa 3, sinalubong agad ni Oscar si Chavez ng sunod-sunod na kombinasyon. Nagngangalit ang ngipin ni Julio, tinatarget ang katawan, pero lumalala ang sugat at lumalabo ang paningin habang ang balat ay nagiging pulang ilog. Simula ng ika-4 na round, tiningnan ng doktor ang sugat. Sobrang lalim, sobrang delikado. Ibinigay ng referee ang senyas na umalingaw-ngaw sa buong Mexico. Tapos na ang laban. Itinigil ang laban, panalo si De La Hoya via medical technical knockout. Sinubok ang ginintuang panahon ni Chavez. Itinaas ni Julio ang duguang kamao bilang pagbati sa kababayan. Nandyan pa rin ang higante pero hindi na siya matalo-talo. Alam ng mga tao na nasaksihan nila ang pagpapalit ng henerasyon at ang mandirigma mula Culiacan, kahit patuloy pa ang laban, ay nagsisimula ng humina. Magkakaroon ba ng rematch kay De La Hoya? Taong 1998 iyon, muling sinubukan ng alamat. Matatag pa rin ang pride niya pero hindi na ang katawan niya. Muling hinarap ni Chavez sa ring ang lalaking tinalo siya 2 taon na ang nakalipas. Nangako si Oscar De La Hoya na ngayon ay handa na talaga siya, na iba na ang laban na ito at may apoy pa rin siya sa kanyang mga kamao. Pero nang tumunog ang kampana, ibang kwento ni De La Hoya ang nakita. Masyado siyang mabilis, masyadong bata, masyadong eksakto, at sa pagkakataong ito, hindi na rin kayang magkunwari ni Chavez na kaya pa niyang sabayan ito. Sa loob ng 8 rounds, tinanggap ng idolong Mexicano ang mga suntok ng walang sagot, walang lakas sa paa, walang reflex, walang hangin. Itinigil ng referee ang laban, walang reklamo, walang iskandalo. Tanging nakakailang na katahimikan at isang talo ng Chavez lang ang naroon. Tahimik na tinanggap ng mandirigma ang alam na ng lahat noon. Lumipas na ang kanyang panahon, pero hindi siya umalis. Bumalik siya sa ring ng paulit-ulit. Humarap siya sa mahihinang kalaban. Pinuno ang arena sa kanyang pangalan. Ngunit alaala na lang ang dating galit. Hindi na mabilis ang kanyang mga kamay. Mahina na ang katawan at hindi na matalim ang mga mata. Pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Hanggang sa taong 2005 sa edad na 43, ang alamat ng Mexico ay huling umakyat sa ring. Kalaban niya si Grover Wiley, isang walang kasaysayan o karangalan. Pero mas bata ng 15 taon, si Chavez ay lumaban gamit ang natitira sa kanya. Gamit ang nostalgia, gamit ang balat, gamit ang puso, pero hindi gamit ang katawan. Más de 100. Pero aquí está el padre, el que le metió Poco a poco, allanando el camino con naturaleza, ¿no? Lo que ha hecho cuesta trabajo a los 43 años tener que tenga cuidado para abrir un combate. Pagkatapos ng 3 round, sumuko siya at iniwan ang laban bilang pamamaalam. Di iyon nararapat sa kanya, pero iyon ang nagpapakita ng lahat ng binigay niya. Si Julio Cesar Chavez ay bumagsak, nabasag, dumugo, ngunit laging bumabangon. 126 na laban, 70 kalaban ang pinabagsak ng kanyang pangalan sa lona, at sa loob ng 13 taon, walang sino man ang nakagalaw sa kanya. Hindi lang siya naging kampeyon, naging simbolo rin siya. Anak ng kahirapan na lumaban para sa ina, bayan, at milyong tao na sa kanyang kamao ay natutong mangarap.
Marami ang nagboboxing. Kaunti lang ang gumagawa ng kasaysayan. Si Julio Cesar Chavez lang ang naging kaluluwa ng Mexico sa bawat laban.